dito in Sapa, Vietnam, nagpunta naman kami dito sa roof ng Indochina, ang Fansipan Mountain, kumain sa Paradise Restaurant at nakalibre pa nga kami ng sakay papuntang Alpine Coaster. Share ko lang sa inyo guys yung buong day 2 itinerary plus total gastos namin dito sa Sapa. So, day 2 na namin ngayon dito sa Sapa. Tapos pupunta naman kami ngayon sa Fansipan. Fansipan. Nilakad nga lang namin yung Sapa Station from our hotel kasi super lapit lang niya talaga. We got our tickets from Klook at ito yung in-avail namin. Discounted pa yan guys ha, kaya wag nyo kalimutan gamitan ng Klook code na Wanderista Klook. Ang unang sasakyan is yung funicular going to Muang Hua Station. Tapos from there, lakad ulit papunta sa cable car. At dahil konti pa nga lang yung tao niyan kasi ang aga nga namin, na solo namin yung ride na yan. Ang ganda ng view guys, pero medyo nakakalula lang, pero sobrang saya niya. Pagbaba ng cable car, lakad lang ulit paakyat, dito pa lang ang dami ng picture taking spots. May mga temples na madadaanan, tapos from here pa nga, tanaw mo na yung peak. To get to the top, pwedeng sumakay ng tram and yan nga yung ginawa namin kasi yan yung kasama sa Klook package, pero pwede rin namang maglakad. Medyo foggy lang nung nagpunta kami, kaya wala masyadong view, pero okay lang kasi sobrang worth it pa rin naman yung experience na marating yung summit ng Fansipan. Pababa, naglakad na lang kami and hoping pa rin kami niya na sana maging clear yung paligid, kaso wala talaga. So, kumain na lang kami dito sa food court nila nitong beef noodle soup. Share na lang kami ni Madam dyan kasi medyo malaki naman yung serving nila. Then, pagbaba ng cable car, dito na kami dumaan sa may garden area going back to the funicular station. Grabe, sobrang init na niyan as in hulas. From Sapa Station, naglakad naman kami papunta sa isa sa sikat na kainan dito sa Paradise Restaurant. Ang init na nga no, pero umorder kami ng chicken pho, then yung sikat na fried spring rolls nila at itong chowgang. Nirekomendo ni ate, grilled beef siya on a hot pan. Totoong masarap talaga yung spring rolls ha, and yung pho, pero yung grilled beef, medyo tough yung meat niya and bland yung taste for us. Pero mabango siya dahil dun sa onions. Pero yon hindi namin masyadong bet. After nito, bumalik kami saglit sa hotel para iwan yung jacket kasi sobrang init talaga guys. Then diretso kami sa ticket booth ng Alpine Coaster. Nakabook na rin kami in advance via Klook, tapos pinakita lang namin yung voucher. Tapos sabi ni kuya doon, hintay lang daw kami ng konti kasi 3 PM pa darating yung van. Kaya nag-Kung Coffee muna kami na nasa tapat lang mismo ng Kong Cafe. In fairness ha, masarap din pala dito. Hindi kasi namin to madalas nakikitang nare-recommend, pero try nyo rin guys. Yung order ko was pineapple juice with coconut and cucumber. Super refreshing ha. Pero mas masarap yung order ni Madam na iced coconut coffee. After that, bumalik na kami sa Alpine Coaster ticket booth. Ayan na siya. Mga 20 minutes yung biyahe pala guys papunta doon. Tapos sabi nung driver, babalikan na lang niya kami after 45 minutes. Pinakita lang ulit namin yung Klook booking sa ticket counter. Tapos may offer sila na 50% off na lang daw for another round. So, syempre, ginrap na namin yun. Sa first ride, magkasama kami ni Madam. Siya yung nagko-control ng speed. Tapos ako naman yung taga-video. Tapos yung next, tig-isa na kami. Grabe, sobrang saya nito guys, promise. Huwag niyong palampasin kapag nasa Sapa